mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo ay huling manalangin. Dakilang Diyos na siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago, na siyang Diyos na kung saan may akda ng lahat ng mga bagay, nagkatalastas ng lahat ng mga bagay, na siyang nagplano ng lahat ng mga bagay, Diyos ng habag at biyaya. Ngunit alam namin o Diyos na ikaw din, Ama, ang Diyos ng kahatulan. Kaya narito kami, Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat sa iyo na kung saan ang kahatulan, Lord, ay nakalaan doon sa inilaan, Lord, para doon sa mga nagre-reject ng iyong mga salita, na kung saan, Panginoon, ang biyaya mo naman, Lord, ay inilaan mo sa amin, na kami, Ama, ay nakita mo at nakilala mo na, Panginoon, before the foundation of the world, Lord. Kahit salamat, Ama, sa kabutihan mo sa amin, na binigyan mo, patuloy mo kaming binigyan ng lakas at pagkakataon upang dumako, Lord, sa dakong ito, na kung saan taglay, Lord, ang iyong pag-iingat at proteksyon. Salamat din, Ama, sa mga desire na inilagay mo, Lord, sa aming mga puso, Ama, na kauhawan na nandyan na sa amin bago pa namin makita ang mensahe. At salamat, Lord, o Diyos, sa huling panahong ito, na hindi mo kami pinabayaan, o Diyos, at ikaw nag-provide una sa lahat, Lord, sa spiritual na aming pangangailangan, Lord, sa huling panahong ito. Maging, Lord, sa aming mga pangailangang physical, mga kagalingan, Panginoon, mga dalangin, Lord, na ikaw nang bigay ng katugunan, maging sa mga physical, Lord, na pangangailangan, Panginoon, at maging sa financial, Lord, na ikaw nagsuporta, Lord, sa amin, mga pangailangan namin, Lord, sa bawat pamilya, maging sa church, Lord, pangailangan namin, Lord, financially, Panginoon, ikaw, Lord, ang nag-provide, Ama. At salamat din, lalo tigit, Lord, sa mga salita, na kung saan yan ang dahilan kung bakit kami, Lord, nagkakatipon tuwing araw ng gathering, Ama. Salamat, Lord, dalangin namin na pagpalain mo ang bawat isa sa oras nito, kung paano ginabayan mo kami kanina, Panginoon, sa mensahe, simula ng gawain hanggang sa oras nito. Dalangin din namin, Ama, na patuloy mo kaming gabayan, pangunahan at turuan, Lord, sa oras nito, maging ang iyong lingkod, Ama, na walang magagawa kung wala ka. Bigyan mo ng unwinting, Panginoon, inspiration at may pangaral lamang, Ama, ang mga salitang inilaan mo, Lord, sa amin sa huling panahong ito, mga nobya mo, Lord, na hinirang bago pa man itinatag ang sanlibutan. Salamat, Ama. Ikaw, Lord, ang patuloy na maghari, Lord, sa dakong ito at gapusin ninyo nawa, Ama, ang gawa ng kaaway, hadlang ng kaaway at mga kaisipang hindi karapat-dapat, naway may isang tabi, O Diyos, at ikaw, Lord, ang makita, mahayag, Lord, sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, sa iyo namin tinatagubilin ang lahat ng bagay. Yan ang dalangin at binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At pagpalain kayo ng Diyos, umupo. Salamat sa Diyos sa araw na ito na kung saan ay binigyan niya tayo ng tagumpay. At anong pizza na ngayon? Binibilang natin yung pizza eh. Bakit ganon, Pastor Boy? 12, December 12, 12-12. Bakit natin binibilang? Kala ko pa, Pastor Boy, tumatanda. Tumatanda nga tayo sa tingin natin, pero sabi nga, nagsisimula na ba yung nangyari kay Sarah? Nagsisimula na, edi baka bukas yung maputi nating buhok, itim na. Pero una sa lahat, tama yun. Kasi yung pagbabago kay Sarah, una yung attitude, character, behavior, di ba? Nabago kay Sarah, maging pagkilos niya, maingat na. Bakit mayroon siyang iningatang sa loob niya eh? Yun pa naman ang promisean, di ba? Yun ang wala siyang tinatawag na hindi niya expected, di ba? Na kung saan sa edad niya na matanda na ay mayroong isang Elohim na nangako sa kanila na kung saan magkakaroon ng tinatawag na isang anak. At habang inaantay yan ni Sarah, mayroong nangyari sa kanya. Naglakbay pa sila, napakahabang paglalakbay. Gerar, patungo sa ano yon? Saharan ba yon? At sa tingin nyo, kaya ng matanda na maglakad ng ganon kala? Hindi! Kung walang nangyari kay Sarah at kay Abraham, hindi talaga nila marating yung lugar. Kaya sabi ni Brother Branham, the same din daw. Tinatawag na translation ng bride. This body will materialize around that word. Kaya word. Ano ba ang word? Yung word for this day. Ang word for this day, yan ang light of this hour. Yun ang message ko nung nakaraan. Pero mayroon talaga akong mensahe na ibang pamagat. Pero gusto ko lang mag-connect lang ako ng kunti doon sa mga mensahe ni Brother Bing, Brother Arnil. At maging sa mensahe ko rin na gusto ko lang bigyan ng
pinakadiin, yung binibitin talaga, hindi bibigyan ng pizza o oras, hindi talaga eh. So, mayroon talaga. So, isang napakagandang mensahe yung tinatawag na yung kay Moses na kung saan doon sa tinatawag na holiest of holy, nandoon yung presence ng Diyos. At ano kaya yung liwanag na nandoon sa tingin nyo? Ano kayang liwanag na nandoon sa tinatawag? Ano kayang mukha ng liwanag doon sa loob ng behind the veil? Doon sa badger skin, di ba? Kaya kung itipo natin yan, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost, at tinitipo talaga ng propita. Tama ba yon? Ay kung si Luther ay justification lang, saan kayang lugar si Luther? Outer court. Kung si Wesley ay sanctification, saan kayang lugar si Wesley? Holy place. Tama naman talaga kasi banal na sila, sila Wesley. Pero sa lugar na yon, sa labas, sa pangalawang court, sa outer court, mayroong liwanag, yung outer din na liwanag. Pagdating sa holy place, mayroon ding liwanag, yung candlestick. Ibig sabihin, messengers, liwanag ng messengers. Pero mayroong difference talaga doon sa tinatawag na holiest of holy. Hindi na yon liwanag o anointing ng tinatawag na Holy Ghost sa messengers, kundi siya mismo yung liwanag sa loob na yon. Kaya mag-isip tayo, nakarating ba siya doon? Kaya mayroong quote si Brother Branham. Hindi ko nakukunin ngayon. Mayroon siya sinabi na hindi daw tayo nakabase doon sa tinatawag na justification or sanctification, kundi nakabase tayo sa redemption. Bakit redemption, Pastor Boy? Ano bang pinag-uusapan kanina? Yung from Genesis to Revelation. Sa tingin nyo kaya ano? 7 seal. Sa The Bridge, binanggit talaga ni Brother Branham, ang pinag-usapan doon from Genesis to Revelation, yung redemption. Kaya nabanggit kanina na kung wala yung redemption, everything ay mauwi sa chaos. Diba? Kaya yung 7 seal, ang redemption, they without us, they cannot be made perfect. They without us, they cannot be redeemed. We are not redeemed at the cross. Kung wala yung 7 seal, we are not redeemed at the cross because we are predestinated in the Lamb's Book of Life. Kaya, yung tinatawag na 7 seals book, yun ang Book of Redemption. At malibang mabuksan yung Book of Redemption, ay hindi mariredeem yung tao. Kailan nabuksan? Nung dumating ang 7 seal, pambihira ka, Pastor, parang baliktad yata. Nabuksan ang Book of Redemption nung dumating ang 7 seal? Okay. Kaya may mga tipo. At ang binasa natin dito sa tinatawag na Revelation chapter 10 verse 1, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire. Kaya balikan natin itong tinatawag na mga talata, dito sa gusto ko lang itong tinatawag na diinan itong rainbow. Rainbow, ano ba yung rainbow, Pastor Boy? Saan ba natin unang mabasa yung tinatawag na rainbow? Kaya ang message ko nga nun, Genesis. Sa flood. Kaya yung tinatawag na rainbow na yan ay covenant. Tama ba? Covenant. A rainbow covenant. Kaya ang pamagat ng mensahe ko, part 2 ito ng tinatawag light of this hour. Pamamagatan ko, a covenant, the last day covenant. Bakit last day covenant? Covenant ba yan? Covenant nga yan sa lahat ng tinatawag na panahon. Sa lahat ng panahon yan ay covenant. Pero yung covenant na yan, na kung saan mayroong rainbow. Rainbow din ba yan? Rainbow. Okay, tingnan natin. Ano yung rainbow? Balikan natin dito. Kasi nabanggit din ni Brother Arnel kanina, yung tinatawag na damit ni Joseph. Ano ba yung damit ni Joseph? Di ba tipo ng rainbow yon? Rainbow, 7 colors. At tumitipo din sa tinatawag na 7 church ages. At ang tinatawag na 7 church ages, hindi lang yung damit ni Joseph ang nakita natin doon kundi si Joseph mismo, na tipo ni Christ. Okay, tingnan natin. Yung talata na yan. Yan, Genesis chapter 9:13. Aking bahaghari nilagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko sa lupa. Yung tinatawag na tipan, covenant. Yeah, rainbow covenant. A rainbow covenant or covenant
in this last day, or the end time covenant. Ano ba yun? Mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa at makikita ang baghari sa alapaap. Yun ay tanda ng kanyang tinatawag na covenant. At nakikita nyo yung rainbow, di ba? Nature, mayroong rainbow. Pero ano ba yung rainbow? Isang palatandaan yan na kung saan mayroong covenant ang Diyos sa ating panahon. Mamaya, babasahin ko yung Genesis na yan, 13 to 14 ang buo. At dito sa 16, ang bahaghari ay papasalapaap at aking mamasdan upang aking maalaala. Ang walang hanggang tipan pala, everlasting covenant ng Diyos at ang bawat tinapal na may buhay sa lahat ng lamang na sa ibabaw ng lupa. Dito sa Ezekiel 1:28, kung paano tinipo yung tinatawag na bahaghari na yan, tinipo ni Ezekiel. Kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap, yun ay natural lang. Sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kaluwalhati. Ay, yung rainbow pala ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay. At nang aking makita, ako'y nasubasob at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. Kung may rainbow, yun pala ang glory ng Panginoon, tapos mayroong nagsalita. Sa tingin nyo kaya nangyari kay Brother Branham yan? Tingin nyo. Mayroong quote ba na ganoon tungkol dyan? Mayroon. Okay. At binasa natin itong tinatawag na Revelation 10:1. Pero bago yan, tingnan muna natin yung Revelation chapter 4 verse 3. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong jasper sa English at isang sardiyo. At naliligid na isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Yan yung nakaupo sa luklukan. Mayroon palang rainbow sa taas. Kaya kita nyo yung mga saints sa mga Katolik para may maliwanag, may mga rainbow yung tinatawag na mga uluhan, o mga tinatawag nilang mga saints. Pillar of fire. Pero rainbow. Ganun. Pero actually, pillar of fire talaga. Ano bang kaibahan ng pillar of fire doon sa tinatawag na rainbow? Okay. Babasa tayo ng isang quotation at gusto kong diinan yung actually medyo controversial, pero gusto kong diinan yung tinatawag na pizza. Anong buwan, anong taon nangyari yung half-hour silence in heaven? Half-hour silence. Sa tingin nyo kaya pwede natin lagyan ng pizza? Yes. Oh, sino nakakaalam? Anong pizza? Nangyari yon. Saan mo ilalagay, Pastor Boy? Direktahin ko na para hindi tayo maano dito eh. Saan yan? Sunset Mountain eh. Right. Ito yung message natin nung nakaraan. Sunset Mountain. Kailan nangyari yung Sunset Mountain? Direktahin ko na. Tingnan nyo sa message kung tama yan. February 28, 1963. Kailan siya nangaral ng tinatawag na 7 seals? March na, di ba? Halos 1 month. Okay. It is this design of the insert. Basahin muna natin tong quotation na to. Ngayon, makinig. Ang anghel na bumaba galing sa langit, kita nyo? At iba pang 7 anghel ng 7 iglesia ay ang dating was earthly messengers. But this angel, yan ang sabi ni Brother Branham, before the opening of the seals. Pero itong anghel, lahat ng mensahe ay natapos. Ang ikapitong anghel, winines up o inipon at binuksan ang buong bagay. At itong anghel ay dumating, hindi sa earth, hindi tao, na galing sa lupa bilang mensahero ng iglesia o kapanahonan ng iglesia. Yan ay tapos na. Pero itong anghel
na nagbigay ng panawagan at ang anghel, ang ibig sabihin ay mensahero. At siya ay bumaba galing sa langit na nadamitan ng pillar of light. Nadadamitan ng liwanag, tapos alapaap, at ang baghari ay nasa kanyang ulunan. And a rainbow is a covenant. Sino daw yun? Yan ay si Kristo. Okay. With one foot on the land and one foot on the sea, and swore that time will be no more. Kaya sabi niya, yan ay future. Sabi nga nila, yan ay future. Sabi nila, yan ay time ng rapture. At hinanap ko nga ang katibayan kung rapture nga yan, wala talaga akong makita eh. Gaya ng message ng 10th vision. Sabi na ba, future. Sabi na, nangyari na kay Brother Branham. Pwedeng sabihin kong tama, pero kulang din. Kasi yung nangyari kay Brother Branham, future pa sa atin yun. Kung hindi pa natin na-experience. Right. Pero kung na-experience mo, hindi na yan future. Sabi ni Brother Branham, binasa natin yung quote nung nakaraan, sabi niya, yung pinangaral ko, is this the sign of the answer? Sabi niya, propesya pa lang yan eh. Pero ngayon, history na lang. Di ba? Ganon ang nangyari. Kaya tingnan natin yung tinatawag na room na yan. Di ba? Room ay tumitipo din doon sa tinatawag na chosen place of worship. Di ba? Kaya tinipo din sa heart eh. Yung heart, mayroong 4 na daluyan. Diba? At yung palaka, sabi nga, mayroon lang 3. Bakit? Lowest form kasi ng tinatawag na nilalang yung palaka. Yung palaka, sa totoo lang, sa kasabihan ng tao ha, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Pero baliktad yan sa message. Ang taong laging lumilingon sa pinanggalingan, yan ang hindi makakarating sa paroroonan. Kaya dito, limutin na natin yung nakaraan. Oh, Brother Arnel, grabe to. Kung sino-sino, si Pastor Boy, grabe to. Nakaraan na yon. Ang problema ngayon, isipin, na-experience ko na ba yung tinatawag na 10th vision? Bakit 10th ba yung heart? Tipo nga eh. Tipo eh. Na-experience ko na ba? Ano bang nandoon? Yung presence ni Christ, wala na sa 10th. Ang presence ng Diyos, dito na sa loob natin. Paano ko pa kayo tuturuan? Ang magtuturo mismo sa inyo, yung Diyos na nasa inyo. Oh, di ba pagdating sa pangangaral, yung tinatawag na gifts, ma-impersonate. Pero yung pagiging new birth, hindi ma-impersonate. Pag sinundan ka na sa Satanas, mano-new birth din siya. Bakit? Mawawala din ng hatred, malice, strife, envying. Mawawala din kay Satanas. Paano niya ma-impersonate? Di ba? Yung mga galit, may mawala din. Yung pandaraya, mawala din kay Satanas. Di new birth si Satanas. Pero pag banal-banalan lang, kayang gayahin ni Satanas yan. Banal-banalan lang sa labas. Pero pagdating sa tinatawag na holy place, banal din. Mayroon din liwanag ng messenger. Kayo, pag liwanag lang ng messenger sa panahon na to, baka liwanag lang ni Pastor. Liwanag lang ni Brother Arnel. Hindi talaga yung mismo, yung liwanag, ay nandoon sa loob ninyo. Kaya pag natisod yung tinatawag na headship, tisod din lahat. No. Ay, si pastor nga, ay si sister nga, ay si brother nga. Yung tinatawag na salamin nila, yung iba. Sino man at saan ka mananalamin? Ay yung Diyos mismo ang magtuturo sa iyo. Kaya ito yung tinatawag na covenant na dapat nating makita sa ating panahon. Yan ay si Kristo. Okay, babasahin natin. Balikan natin yung tinatawag na talata sa Genesis. Ang aking bahaghari ay nilagay ko sa lapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang bahaghari at alalahanin ko ang aking tipan. Hindi niya nakalimutan yung tipan niya. Ano yung tipan niya? Na inilagda ko sa akin at sa inyo. Oo, kasama tayo. At sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman. Bakit kasama yung tinatawag na kinapal? At ang tubig na hindi magiging bahang lilipol
ng lahat ng laman. Kasama pala ang laman. Hindi na sa tinatawag na paglilipol sa tubig. Bakit? Everything will be killed before the millennium. Pero tubig ba? Tubig ba? Yung great and terrible day of the Lord? Apoy na. Okay, kaya yung rainbow covenant, pag makita nyo yung tinatawag na covenant na yan, alalahanin nyo, hindi na baha, sunog na. Abutin nyo pag maiwan kayo sa rapture. Sunog ang abutin ninyo. Kaya sabi niya rito, at sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang aking tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsisilunsad na sa sasakyan ay si Sem at si Ham at si Japit at si Ham ay siyang ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe at ang mga ito'y nakalatan ang buong lupa. O, di ba? Kasama tayo. At nagpasimula si Noe na magiging magbubukid at naglagay ng isang ubasan. Kaya yung tinatawag na tipa na yan, nakasama doon sa mga anak ni Noah at ang anak ni Noah ay kumalat sa buong lupa. Kaya tingnan nyo, may mga nag-aangkin na naman, Hudyo dito daw sa tinatawag na Pilipinas. Mga Operian. Sino kaya silang lahi dyan? Sabi daw, lahi ni Abraham. Parang mali kasi dito sa Bible, 3 lahi. Mayroon lahi ni Noah. Pero pag lahi ni Abraham, parang imposible. Kasi wala pa si Abraham sa panahon ni Noah. Okay. Kaya yon ang tinatawag na covenant na dapat nating tandaan na hindi na pala gugunawin ang tinatawag na mundo sa pamagitan ng tubig, kundi apoy na. Oh. Kaya tumingin kayo lagi sa rainbow. Pag maiwan sa rapture, sigurado, ang tipan ng Diyos hindi nawala. Laging nakalagda sa tinatawag na pag dumating ang ulan, laging nakalagda yan. Yung rainbow covenant. Ano yung rainbow covenant, Pastor Boy? Yun lang ba ang tanda? Kaya may message ang prophet, the sign of this time. The sign, ang tanda ng oras na ito. Okay, basahin natin. Isa pang quotation. Wag muna yung the time of this time. The Brits. Ngayon, sabi niya, we see this 7-sealed book now is the mystery of redemption. It's a book of redemption. God, now all the mysteries at this time should be finished at the sounding of the 7th messenger. Sino yon? Yung 7th messenger. Now, there's the angel on earth and another angel, mighty messenger, come down. Mayroong angel na sa lupa at yung malakas na anghel, mensahero din, bumaba. See, this angel was earthly angel, yung pangpitong mensahero. Pero yung isa, but here comes one down from heaven. A rainbow covenant. Nakarating sa tinatawag na Genesis pala, yung Genesis pala nakarating doon sa Book of Revelation, yung sinulat doon ng Diyos sa panahon ni Noah, nakarating na sa Book of Revelation. Ano yun? Yung rainbow covenant. See, only Christ, it could be. Kita nyo? Sino daw? Only Christ, it could be. Just exactly like it was in Revelation 1st chapter, standing in the midst, sa gitna ng 7 golden candlestick with a rainbow, to look upon as jasper and sardius stone. Yun ang nakita natin doon sa chapter 1, yung 7-fold glory of His person. Siya din pala yung sa chapter 7 ng chapter 10 ng Revelation. Okay, tuloy natin. Show us the Father. Ipakita nyo sa akin ang Ama. Parang maganda. Tingnan natin kung anong kwento dito. July 6. Tingnan natin kung anong kwento. Papakita ko sa inyo yung tinatawag na nangyari doon sa Sunset Mountain. Para tingnan natin kung nakasigurado nga tayo na may nangyari sa Sunset Mountain. So I look up. Tumingin ako pataas, and when I did, I standing looking around. Tumingin siya sa palibot, and I seen the sun coming out. Parang pasikat ang araw. As it was sitting, and up high there, where the rain had blown through, had struck the evergreens. Parang ulan, di ba? Tumama sa evergreens. And had froze ice on them. May yelo doon sa lugar na yun. And the sun was reflecting against the ice. Nagre-reflect yung tinatawag na araw doon sa yelo. And
And it made a rainbow. Tama ba? Nagkaroon ng rainbow. Ano kaya mayroon? Oh my, I could see God there. Andun ba? Kita niya, oh my, sabi, nakita ko ang Diyos doon. There is God, right? There. In the rainbow of the covenant. Meron kayang Diyos doon? Okay, nandun daw eh. Okay. I thought, naisip ko, there is God up there on the top mountain, sa bundok ba? Naisip ko, meron bang Diyos dito sa taas ng bundok? Pagkalipas ng ilang sandali, I heard the big bull elk. Yung turo na elk. He had got lost in the storm. Siguro dahil sa storm, parang naligaw, baggling for the herd. I could hear God in that. Narinig ko ang Diyos dyan. Sa pangyayaring yan, an old wolf got to cooling on the mountain. The mate and sharing it, yung tinatawag na asawa niya, yung mate niya, sumasagot down in the bottom, sa baba, doon sa tinatawag na itaas. There is God in that. Mayroong Diyos daw doon. Always believe. He live up there. I always believe na siya ay nananahan doon. Kaya mo sa baba. There he was in the sunset. Nandoon siya sa sunset. Okay, kailan nangyari yun? Yun ang February 28, 1963. Half hour silence in heaven. Okay. There he was in the sunset. There he was in the rainbow. Nandoon daw siya sa rainbow. Nandoon siya sa sunset. Nandoon siya sa rainbow. There he was in the elk. Ay, Pastor Boy, presensya lang yan. There he is in the wolf call. He is in the nature all around, everywhere. Ay, yung kalikasan niya lang nandoon lahat. Pero tingnan nga natin. Okay, tuloy natin. Pakita muna natin yung tinatawag na design of this time. Showing in a picture what the Gentile world will do. Design of this time. It shall be destroyed. Ito'y mawawasak. Ito'y mawawasak ng apoy. Tama. God promised that. Pinangako ng Diyos that He would no more destroy the world by water. Binalik niya sa Genesis by giving us a sign. God never does nothing without a sign. Hindi siya gagawa ng tinatawag na anumang bagay na walang tanda. And He gave us the rainbow sign as a covenant. At binigyan niya tayo ng tinatawag na tanda ng tinatawag na bahaghari bilang isang tipan. He would never destroy the world no more with water. And now, at ngayon, this time, it's fire. Pero ngayon, sabi niya, ito yung oras ng apoy. Kaya sabi niya, saan nilagay ng Diyos yan? Tinipo niya naman kay Noah. Diba? When the ark was being prepared, wherein its souls were saved by water, so shall it be the coming of the Son of Man. Look at the minority there. Ilan lang? Marami ba? Kunti. 8 souls lang ang naligtas. Sa laman. Kasi ano yun? Yung tinatawag na please talaga naligtas. Yung 8 kaluluwa naligtas na hindi namatay sa baha. Okay, tingnan natin. And he went ahead and gave the morals of that day, eating, drinking. Pareho ba sa panahon natin ngayon? Yung mga tao? Kumakain, di ba? Umiinom, nag-aasawa, di ba? Yun ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya, tingnan natin dito sa tinatawag na message ng propeta sa souls in prison. Tingnan natin sa third pool. Third pool. Parang nawala yata yung ano ko dito eh. Ito lang muna, kung ma-hits ko. Souls in prison. Ayan, souls in prison. Taas-taas ko. Balikan natin yung mga tinatawag na nangyari sa third pool, sa misis na yan. Para itipo natin kay Abraham na si Elohim mismo, ang messenger ni Abraham.
Taas natin sa taas. Second pole. First pole, second pole, and third pole. Kaya si Brother Branham, mayroon siyang kwento eh. Yung ham na inaantay ni Brother Branham, sa tingin nyo, sino yon? Siya yan eh. Kaya si Billy Graham, kulang yung pangalan. Si Brother Branham, sakto yung pangalan. Branham. Abraham. Parehong 7 yun. At yung ham na yan, ang messenger na niya, binanggit mismo ni Brother Arnel kanina eh. Elohim. Oh, self-existing one. Yun ang tinatawag na Elohim at tinawag niya na Lord, hindi Lords. Okay. El Elohim. Kaya dito sa tinatawag na tatlong hatak ng mensahe na binasa natin tatlong bundok din noong nakarang linggo at may tinatawag na pang-7 bundok, may 3 bundok at may pang-7 bundok. Ano mga nire-represent noon? Binabago tong first pole, second pole at third pole. His first pole was healing the sick. Sakto yan. Siya ay nagiging kilalang tao. Lahat naniniwala sa kanya. Seem like, is that right? When he went forth healing the sick, everybody wanted him in their church. Gusto siya ng lahat. Kaya nag-turn siya ng kanyang tinatawag na mensahe. Nung nag-turn siya ng kanyang mensahe, hindi niya siya nagiging popular. He became very unpopular. That was his second pole. Bakit? Kasi discerning ang spirit. Okay, kaya sabi niya rito, wonder if it has type right back again. Pag itipo natin, pabalik sa panahon natin, sabi niya, just think a minute. Mag-isip muna kayo ng ilang minuto. Could it be, ito ba? The first healing, everybody. The second, oh, it could be Jesus only. It could be Beelzebub. It could be the system, the dead there. Kaya pagdating dito sa tinatawag na panahon natin, yun ang mga tanong ng mga tao. The first thing, healing everybody. The second, oh, it could be Jesus only. Jesus only ba? Or it could be Beelzebub. It could be, that's the same thing, they did there. Pareho daw ang kanilang ginawa. Same spirit, living in the same kind of people, condemn people that can never be saved. Because they were condemned before. They, like Judas Iscariot, born the son of perdition. Second pole ba yan? O third pole ang sinasabi niya. Pagdating doon sa tinatawag na second pole, lumalabas pala yung spirit. Kaya hindi sila nakaabot sa third pole. Kasi pagdating sa second pole, lumalabas yung parehong espiritu, kagaya kay Judas, kung saan son of perdition. Paano sila makarating sa third pole? Hindi talaga makarating sa third pole. You say Judas, sabi niyo si Judas, sabi niya sigurado, sure. Remember, alalahanin niyo, napaka-relihiyoso. But he couldn't go all the way with the message. Yung all the way with the message. Kaya dito sa tinatawag na end time, lahat naman naniniwala ng mensahe. Pero yung all the way, yun ang problema. Lahat naman nag-aangkin ng all the way. Pero paano ba natin masusolve ang lahat ng mga bagay kung wala yung seventh seal? Seventh seal. Vision lang ba? Yung seventh seal? O yung Diyos mismo talaga ang nagbigay ng mensahe na yan? Yan ang mensahe ng propeta eh. Sabi niya, God is His own interpreter. Tama ba yan? God is His own interpreter. Ngayon ano yung mga hiwaga na yan? Na nahayag. Marami, diba? Marami. Wait lang. Okay.
Titignan ko lang. Soldier tayo. Sabihin na kami ng Marxist. Brother Ring, nung ipinangaral ang seven seal, invisible union of the bride. Nangyari. Yes. Ano ba mga mensahe ang matitindi dyan? Christ is the mystery. Christ is the mystery of God revealed. Kasi yung Christ is the mystery of God revealed, yan ang tinatawag. Nang tinatawag na seven seal. Sa tingin nyo ba, magkaroon ka ng preeminence? Kung wala yung Diyos mismo nasa loob mo, doon sa inside mo, yun ang tinatawag na tent inside of you. Yun ang tent mo. Hindi yan. Ano ang pinangaral niyang iba pagkatapos na nabuksan yan? Di ba sabi niya token? Yes. Ano yung token? Susunod ka lang ng sarili mo na walang Diyos sa loob mo? Mahirapan ka lang. Mahirapan ka. Kaya sabi niya, full obedience to the full word of God entitle us into the token. Yan sa tingin nyo. May full. Ano ba? Puno? Full word? May full word na ba ngayon? Oh. May full word na ba ngayon? Kung mayroon, may token na. Tapos sarado ang seven seal, nakapagtataka. Kaya binigay ni Brother Bing yung quote, yung pinasa mo sa akin. All the mysteries of God was already been preached. All the mysteries of God was already been preached. Oh. Oh. Kaya yun ang tinatawag na full word. Ang full word, may kaibahan ba yan sa third full? Wala. Ikatlong hatak? Wala. Hey, tingnan natin. Remember, he could take part of it, but the rest of it, he couldn't stomach. Hindi niya kaya, they can take healing and things like that. But when it comes to God speaking squirrels into existence, then, too deep for them. Napakalalim na magsalita ang Diyos, tapos lalabas ang squirrel. Bakit binanggit niya yung lalabas ang squirrel? Saan niya yan nilagay? Yung speaking the word into existence, saan niya yan nilagay? Third full. O di ba? Ano yung third full? Una, revealing ng word. Revealing. Pangalawa, speaking the word into existence. Kaya dito sa panahon na to, mahirap-hirap to. Itong second. Sa revealing ng word, madali lang makinig eh. Madali lang makinig ng revealing ng word. Pero sa speaking the word into existence, saan ginamit ng propita yan? Di ba doon sa babaeng kwininto mo kanina, yung may anak na paubos na yung kanyang langis? Anong kalagayan na natin ngayon? Anong kalagayan natin sa panahon natin ngayon? Di ba? Anong kalagayan? Kung baga sa sugal na tayo, ngayon yung babae sugal yun eh. Wala na siya, desperasyon na to. May COVID, may kung anong-anong vaccine, Brother John. May pangatlo na naman daw, Brother John. Ano yon? Booster. Di ba? Saan tayo tatakbo? Wala na? Wala na ba tayong tatakbuhan? Payakapit patalim yung babae. Oh, mamamatay na lang din ako. Oh. Kaya sabi ng iba, tingnan mo, si Shadrach, Meshach, Abednego. Diba? Tumayo. Hindi sumamba kaya hinulog sila sa apoy. Hindi naman yung paghulog sa apoy ang tinanggihan ng tatlo eh. Yung pagsamba, tumanggi ba sila nung ininjikan sila ng apoy? Mas malala pa yun. Ay, ayaw ko magpahulog sa apoy, ayaw ko magpabaksin. Pastor Boy, pinopromote mo ba ang baksin? Ay, marami nang namatay. Sabi ko nga, nung una kong pinreach yan, sabi ko, bahala kayo kung magpabaksin kayo. Nasa inyo yan.
Diba? Pero kung sabihin mong mark of the beast yan, nako, wala yan talaga sa mensahe. Kasi lahat ng hiwaga nga na-preach, naipangaral ba ni Brother Branham yung tinatawag na Revelation chapter 13 ng isa-isa? Naipaliwanag ba ni Brother Branham yan? Naipaliwanag ni Brother Branham, nalaman ba natin, kaya sabi ng iba, ang mark of the beast, yung pag-reject ng Word of God. Kung rejection lang ng Word of God ang pag-usapan, specific talaga ang usapin na yan. Kasi yung denomination nag-reject automatic ng Word of God yan eh. Kaya yung tinatawag na Revelation 30 na yan na mark of the beast, hindi yan kagaya ng mark na kay Cain o mark ng rejection ng Word. Actually, yung denomination, rejection din, automatic nag-reject yan ng Word. Hindi yan. Specific yan. Na hindi ka makabili o makabinta malibang may mark of the beast ka. Ano yon? Yung bahagi ka ng World Council of Churches. O sige, kung rejection na ng Word, bakit kayo? Hindi ba kayo, nung nag-reject yung isang tao ng Word, nagkabili siya, nagkabinta, kayo hindi na ba? Nakabili pa naman at nakabinta. Specific talaga ito, itong mark of the beast na hindi ka makabili o makabinta, specific yan. Mayroon ba quote, Pastor Boy, na actually ito ang message ko sana eh. Na natin. Ito yata. It is during 3.5 years. The sealing of the Holy Ghost. Mahaba-haba to. Singit ko lang to. Itong quotation na to. Kasi sabi, rejection ng word, mark of the beast, ay dapat yung mga nag-reject lang ang pwedeng bumili, yung hindi nag-reject, bawal na. Yung mga nag-reject, pwede. Yung mga hindi nag-reject, bawal na. Kaya specific yan eh. Kung sabi ko nga, individual ito na mark of the beast, pero yung tinatawag na mark of the beast, specific yan talaga pag katapos ng rapture. Tapos na bang rapture? Tingnan natin. First seal. Now, when he gets the money all under control, then he will break this covenant with the Jews. Yan ang sinasabi kong quotation eh. Sabi ko, binasa niya ba lahat yan? Okay. As Daniel here said, he would do it in the midst of the last half of the 70 weeks of Daniel. And then, brother, ano ang kanyang gagawin? He will have all the world trade and commerce a pact with the world because he will hold the wealth of the world completely. Pag mahawakan niya na ang wealth ng mundo completely, during that time, sa panahon na yan, ang dalawang propeta ay lalabas sa eksena at tatawagin ng 144,000. Then ano ang susunod na mangyayari? Then the mark of the beast, Revelation 13, will set in because he holds all the commerce, trade, and everything of the world. And that will take place then. Ano ang masusunod? The mark of the beast will come in that no man can buy or sell except him that has mark of the beast. Thank God the church will be enjoying. Specific talaga ang quotation na yan. Na walang makabili o makabinta kung hindi kakasama doon sa tinatawag na Federation of Churches. Sa panahon na yun, saan ang church? Nag-enjoy na 3.5 years in glory.
Don't have to go through that. Huwag kang tumungo dyan sa marking-marking na yan. Oh, di ba? Kaya pagdating sa 7 seal, bakit kinunik mo yan sa 7 seal, Pastor Boy? Sabi ko nga, bago ipinangaral ang first to 6 seal, 7 seals, tapos ng 7 seal, half an hour. Kaya per seal yan eh. Yes. Kaya nagtataka ka na, Brits. Bakit alam na ni Brother Branham? Nauna na yung February 28. Kaya binasa yung quotation, sabi niya, per seal, the Brits pa nga lang yan eh. Sabi niya, doon sa quotation na yan, the Brits pa lang yan eh. Wala pa nga yung ibang silyo eh. Hindi nila alam, nauna na pala, February 28, 1963, nagkaroon na ng half hour silence in heaven. Sabi ko, mayroon kayang end time na ganito sa ibang bansa. Nag-search ako sa message sa Facebook, mayroon pala tayong pakapareho. Ay sabi ko, hindi pala tayo nag-iisa sa veteran. Sa ibang bansa pala, ganon din ang tayo. February 28, 1963 din. Half hour silence in heaven. Nangyari din. Pero pwede ba nating pagsigawan yan? Hindi daw yan pwedeng ipapubliko. Hindi. Hindi. Okay, tingnan natin. He can't go. Yan, mga tinipon ni Brother Branham. Yan. Review ko yung organization, prophesying. Okay, third poll tayo. But this third poll, ng oras 11:16, iksiyain ko lang ha. Basta, tutumbukin ko lang. Bahala kayo kung maniwala kayo o hindi. Basta dyan ako ang 7 seal ko. Pero itong ikatlong hatak, ito yung kung saan nangaral siya doon sa mga lost na hindi na maliligtas. Tapos yung third poll nyo, yun ang 7 seal, yung kaligtasan nyo. Tapos ipapangaral din doon sa hindi maliligtas, dalawa. Bakit? Kasi yung third poll, dalawa pala ang effect. Ang isa, grace para sa atin, sa bride. Grace ito. Sa hindi pala maniwala dito, ito ay judgment. Okay. Paano mo masabi, Pastor Boy? Di ba yung swords? Saan binigay? Sabi nyo kanyon sa vision. Yung swords, may dalawang talim. Nang ibig sabihin, mercy and judgment. Ganon pala talaga. Kaya sabi niya, okay, they were down there where the big painted eyes was, preached to souls in hell that did not accept mercy. Oh, mercy pala ang judgment, dalawa talaga, oh. Preached to the souls in hell, nasa impyerno, na hindi niya tinanggap yung mercy, but were eternally separated from the presence of God. Nahiwalay na sila. Saan? Sa presensya ng Diyos. But yet, they had to recognize it. What he was, because God made him there. Pero sabi niya, but yet, they had to recognize it. Marirecognize ba nila? Sinabi ni Brother Branham, kung ano siya dati, dahil siya ay Diyos, na gumawa nito dito. Saan kaya? Okay, tingnan natin, isipin natin kung ang kanyang tinatawag na ministry climbed out the same way in the last days as it was. As Father sent me, so I send you. The works that I do, you also. Saan niya kaya nilalagay yan? Di ba sa mga preacher na nag-preach ng message, na mag-reject ng message? Kasi sabi niya, the works that I do, you would also. Lost could never be saved. They had rejected mercy. That was his third poll. Yun ang kanyang pangatlong hatak. Now, is there any question? His first poll, he healed the sick. Is that right? His second poll, ministry, he was prophesying. His third ministry was preaching to the lost. The 3 mountains. Doon naman ang 3 bundok. 3 bundok na naman. Support. The lost eternal. 3 bundok na naman. Bakit? First poll,
second pull, third pull. Okay, tuloy natin. Noah's ministry, all ministry, done the same. Noah preached exactly right. He went into the ark. And when he went into the ark, there were 7 days that nothing happened. Walang nangyari. His testimony preached to the doom. Doon pala, nung na-preach na yung testimony ni Moses, wala pa namang nangyari. Ngayon, wala pa namang nangyaring rapture eh. Pero isipin nyo, habang nangangaral pala si Noe sa panahon na yon, yun na pala ang preaching to the lost. Kaya tingnan natin, Sodom and Gomorrah, Jesus referred to both of them coming before the coming of the Son of Man. So shall it be like in the days of Noah? Ano ba yung Sodom and Gomorrah? Pag nilagay mo naman sa taas, nung nag-preach si Brother Branham, source in prison, patay ba yung nakita niya doon sa mall? Hindi. Buhay, di ba? Buhay? Pero, bakit nakita ni Brother Branham doon? Parang bisyo na, parang hindi din naman. Naiba yung pakiramdam ni Brother Branham, na-meet niya sa mall yung mga babae na yon. Kaya dito sa taas, pag binasa mo, yung mga painted Jezebel ang sinasabi niya. Oh. Na mga lost. Kaya sabi ko nga, bakit Pastor Boy, bakit pinapangaral pa yung mga ganyang mga bagay? Nasa 7 seal lang tayo. Bakit kinakailangan pang ipangaral? Bakit? Ay baka wala pa nga ang 7 seal sa inyo eh. Para pag nandyan ang 7 seal sa inyo, alam nyo na yung pattern na inyong lalakaran. Oh. Ano bang dapat kong gawin, Lord? Ano bang dapat kong gawin? Ay pinangaral na sa inyo, ay yung sinabi ni Pastor, dapat sundin ko yun. Ay sinabi ni Brother Arnel, dapat sundin ko yun. Oh. Diba? Kaya kung alanganin kayo, diba? Huwag nyo nang gawin. Mahirap. Kasi yung covenant, ang sunod pala ay pagsunog. Okay, tingnan natin. Noah had 3 falls, and his third was to the lost after the door was shut. Sarado na bang pintuan? Bukas pa naman eh. Okay. As on the 7th mountain, the highest mountain, that's where he settled the ark, mountain. Bakit inuulit-ulit niya naman ang mountain? Okay? Mountain, that's right? Okay, tuloy natin. In the days of Sodom, the first fall was righteous Lot. The Bible said, the sins of Sodom makes his righteous, matuwid siya. Matuwid ang kanyang kaluluwa, araw-araw. How the woman act and done. Pero ano bang tipo ni Lot? Saan ba si Lot? Ano bang tipo ni Lot? Foolish virgin o bride? Foolish virgin ang tipo ni Lot. Pero depende nga sa paglatag. Kasi minsan tinitipo din yan ni Brother Branham sa bride. Na kung saan nung lumabas sila kasama yung pamilya, tinipo ni Brother Branham si Lot sa bride. Depende sa paglatag. Kaya sabi niya dito, you remember at it was in the days of Noah. What was the doing? Ano daw ang kanilang ginagawa? Inulit niya naman, oh. Eating, drinking, marrying, giving marriage women. Say, women, that what was in the days of Sodom, women. Oh, sabi niya, the first message was Lot. They loved him to scorn. Tinawanan lang. Then, they sent another messengers. 2 of them, 2. And they went down. That was his second pull. For Lot. For Sodom. Pangalawang hatak lang pala para sa Sodom. But look at one that went last. There's more and more mercy. And it was all over then. All over at that time. Natapos din ang tinatawag na habag. That third messenger that went down there, the third pull. What was he? What kind of a ministry did he have? He sat with elected and told them that was taking place behind him. That's right. But when he stepped up into Babylon or Sodom, he wanted to find. Kaya dito sa tinatawag na taas, he sat with the elected and told them what was taking place behind him. Sino mismo yan? Yung messenger na yan. Di ba si Elohim? Eh sabi ko, bakit? May messenger na Elohim talaga, Diyos mismo. Tapos kung yung Christ is the mystery of God revealed na tinitipo dati ng mga kasama natin, ay tinitipo lang sa mga tinatawag na mga ngaral.
Sabi ko, hindi talaga eh. Hindi talaga mangangaral ito. Yung Diyos mismo ito. Kasi ang mangangaral sa panahon na yon si Abraham. Na tinipon ni Brother Branham doon sa pangalan na may Ham. Na kinausap mismo ni Elohim si Abraham. Sa tingin nyo kaya, kinausap din ng Diyos si Brother Branham? Yes. Oh, mayroong rainbow doon sa tinatawag na mountain na yon. Di kaya yung presensya ng Diyos? Yung mga sitio pa nilang ni Brother Branham. Okay. Tingnan natin. Kahit sabihin pa natin, Kiyopani basta angel. Angel, messenger. Right. Ay doon sa rapture, messenger pa ba siya? Hindi na siya messenger. Already been preached ang tinatawag na mensahe. Okay. Kung may 10, yun, nagtawaran pa sila eh. Okay. Souls in prison. Tuloy lang natin. Let me tell you something, sister. Just a minute. You might be old-fashioned, but you got something. This 6 queens, has it got? You've got something that she can never have. Right? You might be old-fashioned in your dressing. Dress up like a lady. Yun ang sinasabi ni Brother Branham. Doon sa preaching to the lost, kinukurek ni Brother Branham kahit yung pananamit ng mga babae. Tapos tinitipo niya kay Sarah. Tinitipo niya kay Elohim. Tapos koreksyon na naman ang tinatawag na pananamit. Tapos 7 seal nandyan, 3rd pole nandyan din. May koreksyon ba dyan? Kaya magtaka kayo, bakit ganon? Okay. Kasi, yung preaching to the lost talaga, yun ang nakita ni Brother Branham doon sa mall. Yung asta ng mga babae. Okay. Kaya, sabi nga ni Brother Arnel, si Sarah, ano kaya nabago kay Sarah? Pananamit, nabago din. Kaya, binasa natin doon kanina sa taas, sarado na ba ang ark? Bukas pa naman. Ano yung ark sa ating panahon? Ano yung ark? Tama, may sumagot doon sa likod. Sino nung sumagot na yon? Sarado na ba? Sino sumagot? Oh, Brother Jess. Hindi pa naman sarado yung message eh. Specific message yan. Ano yung specific message sabi ni Seven seal? Dito ako magtataka eh. Kung yung ark ay nakakunik sa 7 seal, tapos sarado ang 7 seal, paano kayo makapasok sa loob ng ark? Bakit ark ni Noah yan, Pastor Boy? O yung ark ni Noah, tipo din ba sa ark na, tipo din ba doon sa tinatawag na, ano pala, templo na ginawa, na kung saan doon ang presensya ng Diyos sa pangatlong tinatawag na lugar? Tipo din ba yan? Tipo, hindi. Oh, tipo talaga yan. Ilang tinatawag na palapag ang ark? Oh, tipo pala eh, 3. Saan ang tao? Sa taas. Saan ang may pinakaliwanag? Sa taas. Sa gitna may liwanag ba? Mayroon din daw, sabi ni Brother Branham. Pero sa baba pa rin yung pinto. Oh, sa baba ang pinto. Si Christ pa rin. Kaya justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Bago ka makapasok sa 3, isa lang ang pintuan. Sabi ni Brother Branham, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Mayroon lang 1 door na papasukan. Si Christ pa rin yan. Okay, kasi dumaan ka naman sa word. Hindi ka naman dumirikta sa tinatawag na justification kung hindi ka dumaan sa word. Okay. Kaya sabi niya rito, she can never have it. She is lost eternally. She is doomed. She never, you got moral, you got virtue. Yun pala. Mayroong moral, mayroong virtue. She got nothing. She's got, she got a blind walks into it. Now, you've got something. Ano yung nakuha mong isang bagay? Tuloy natin. You know you might not be even on a church book. Church book. Pero babaguhin ko yan, Brother Neil. Book of group. Kaya sabi mo kanina eh, sa body, ilang pastor na lang. Bibilangin yan. May book yan eh. May mga listahan yan eh. Kaya sino nagtanong sa'yo? Sino ba mga kapilusip natin sa December? Sinong kapilusip ni Abraham at ni Sarah?
Si Elohim. Kaya sabi nga ng tinatawag na mga tao si puno ti mo katuod kung galuhod ka sa Diyos. Pero totoo yan. Kung totoo nga na ginagawa nila. Pero hindi naman talaga totoo. Kahit saang lugar ka, kung ang presensya ng Diyos ay nasa loob mo, bakit kayo gumawa ng church? Kasi pwede pa Squeezing time. Tingin nyo kaya may church? Wala. Wala ng pastor na magtuturo sa inyo. Paano kung nangala tayo? Kahit cellphone, wala ng signal. Kanya-kanya na tayong antay ng rapture. Sino pa magtuturo sa inyo? Ay baka pamilya sa bundok yung iba, kung saan sa bayan yung iba, hindi tayo magkikita. Kaya individual na yan. Mag-aral na kayong individual. Mag-aral na kayo, aralin na natin. Di ba? Paggawa muna tayo ngayon. Anuhin naman natin pira natin, iwanan natin yan. Pag nag-rapture na, paggawa muna tayo. Sabi nga ni Brother Ranel nung nakarang linggo, yung ano lang yung willing lang, hindi naman pilitan. Kung may share kayo, mag-share na kayo para matapos natin to. Pambira. Ang hirap kumita ng pera, Pastor Boy. Ikaw, bahala ng Diyos sa akin kung mayroong mai-share. Okay. Kaya sabi niya rito, you know, you might not even own a church book, but it might be your righteous life that's holding the wrath of God from the world day. No, sabi niya rito, mayroon ka daw na righteous life, matuwid na buhay, na humahawak doon sa tinatawag na galit ng Diyos, galit sa mundong ito ngayon. Ang mundo ay hindi maniwala. Kaya kayo mga babae na tinatawag na ruler, you little man that don't hardly know anything but you cry to God day and night. Kayo mga kalalakihan, di ba? Na kung saan mahirap na makabagay na malaman anumang bagay, but ikaw ay humibig sa Diyos araw at gabi dahil sa tinatawag na kasalanan ng bansang ito. Isa ka doon sa tumitigil, holding of the wrath, pumipigil doon sa galit ng Diyos. Kaya yung Thessalonians di ba? Ang anak ng kasamaan ay gumagawa na, bagaman may pumipigil hanggang sa alisin ito. Dahil ang galit ng Diyos ay nandyan na. Kung may masumpungan, sana siyang 10. Hindi niya gagawin. Kagaya ng panahon ng Sodoma. Saya alam nyo ang ibig kong sabihin. Ilan na lang kayang matuwid sa panahon na to? Kahit in time nga, mahirap ka pang makakita Mahirap na makakita kahit sa in time. Bakit? Hawa-hawa pa more ngayon Ay, sa church nga ng lalo tinitingala. Kaya ngayon, wala na tayong tingala. Doon na tayo tumingala sa taas. Kung hindi tayo titingala, pumikit tayo. Tingnan natin kung may nangungusap sa loob natin. Di ba? Tuloy natin. Now, if I can find 10 Methodists, if I can 10 Baptists, I can find 10 Pentecostals, if I can find 10 athletes, kung makasumpong ako ng 10 senador, makasumpong ako sa 10 ministry, pero hindi yon. Kung makasumpong ako ng 10 matuwid. Kung may isang matuwid, yun ay si Christ. Ay, wala palang isang matuwid. Mayroong isang matuwid. Si Christ. Okay, dito tayo. Kung mayroong isang tinatawag na holy, sino yun? Si Christ pa rin. Kaya, holy ba kayo? Holy-holy lang. Ang tunay na holy, yung mountain o yung presensya? Yung presence, kaya naging holy ba ang mountain? Hindi. Naging holy din ang mountain, kaya yung tinatawag na Christ na yan, kung presensya na yan na sa inyo, maging huli ba kayo? Hindi. Maging huli. Sigurado talaga yan. Ay, nung usapin dito. Yung 7 seal dapat na sa inyo. Kasi pinangaral ni Brother Bing. Ako nga, iba talagang mensahe ko. Gusto ko lang dumugtong dito yung souls in prison kasi gusto kong i-mensahe. Things that are to be. Pagkatapos, things that are to be, yung events during, para malaman nyo kung anong kalagayan nyo. Kung maiwan kayo sa rapture.
Malaman nyo rin kung anong kalagayan nyo pag nandoon kayo. Ano, walang sisihan, di ba? Dalawa, ipapakita ko. Anong kalagayan ng maiiwan sa rapture at anong kalagayan doon sa mga bagay na darating. Okay, tuloy natin. But that last messenger pressed to the dome. You see, he went down there. Sino yung last messenger? Ang huling mensahero na nangaral doon sa mga dome. Sabihin nyo, you see, he went down there. Scripture don't say what happened. But the fire fell the next morning. Yung apoy daw, bumaba isang umaga, right? After he performed those signs, nung na-perform niya yung mga tanda, immediately after he performed his prophecy ministry, why did Sarah laugh? Mayroong last messenger. Bakit tumawa si Sarah? She said, I didn't. Sinungaling pa si Sarah. Sabi niya, hindi. See? Now, immediately, pagkatapos niyan, kagad-agad pagkatapos niyan, he entered Babylon or went into Sodom. He never found him. So, the fire fell. Pagkatapos diyan, pumunta niya siya sa Sodom. Doon sa taas, pag binasa mo, malalaman din nila. Tapos bumaba ng apoy. He found Lot and his two daughters said, get out of there right now. Lumabas na kayo kagad-agad. See, it went out. He went down there. Remember, he was on his road down. He sent messengers before him, but he went down himself right to find out if all this thing was so. May mensahero muna, pero hindi sapat yung mensahero. Sinong nauna? Oral Robert, Billy Graham, or si Brother Branham? Una si Oral Robert at si Billy Graham bago si Brother Branham. Kaya pinadala mo na yung mga mensahero na yan, anong purpose? Yan, para i-gathered yung mga ligaw. Pero doon sa sumunod kay Brother Branham o kay tinatawag na Abraham, mayroong nakiusap talaga kay Abraham. Diba? Kaya sabi niya rito, tingnan natin. He sent messengers before him, but he went down himself, siya mismo, right, to find out if all this thing was so. Kung mga bagay nito, yan nga. Yun nga ang nangyari. He found it full of what? Painted face woman. Yun nga, napatunayan niya sa labas, mga pinturadong mukha, the message, the dome, what did they do? Laugh at it, ano ang kanila ginawa? Tumawa lang sila. Akala ko yung tumawa si Sarah. The message, painted, the message to the dome, what did they do? Laugh at it. Akala ko si Sarah ang tumawa. Tapos dito sa painted eye, sino bang tinutukoy niyan? Laugh at it? O dinugtong niya lang yung usapin? Okay, tuloy natin. What they do today? The same thing. I belong to assemblies. I belong to oneness. I belong. Anong kanilang ginawa? Dito kasi sa message na to, end time lang at denomination ang usapin. Payag ba kayo? Baguhin ko yan. Payag kayo? I belong to body 1. I belong to body 2. I belong to group. I've danced in the spirit. Nangaral ako ng ganito. Glory to God. I speak. All right. Go ahead. I'll cut my hair if I want to. Kahit sa tinatawag na message, may mga narinig ako. Dito ako nalulungkot. Hindi naman daw sinabing bawal magpaputol ng buhok. Ang sinabi lang daw, magpaiksi. Binasa ko yung Biblia, binalikan ko talaga. Putol ang sinabi, hindi paiksi. Di mo preaching to the lost ang pinag-uusapan, tapos sa third pool, bakit binabakbak pa yan ni Brother Branham? Kasama ba sa 7 seal yan? Oh. Kaya kung ito na yung, bahala kayo. Bahala kayo kung susunod kayo, hindi, kung may nangungusap sa loob ninyo o wala. Yung pinturadong mukha, yung paputol ng buhok, I'll cut my hair if I want to. Kung gusto ko, I'll do this. Wala akong pakialam. I'll just say this. Kung sasabihin ko ito, I don't have to be baptized in Jesus' name. Wala akong pakialam. I don't care what said. I don't care kung ano yung sinabi ni Brother Ardel, ni Brother Bing. Paul is an old woman hater anyhow. Binalik niya pa kay Paul. Woman hater daw si Paul. That's all right. Go ahead. Sige, tuloy lang kayo. Mabigat-bigat ito.
souls that are in prison ang pinapangaral ni Brother Branham. Kaya nagbabakbak siya dito, hindi yung sa loob, kundi yung nasa labas. Kaya go ahead. Kaya sabi niya rito, isang araw, one of these days, if you want to have it already, you'll cross that line. Yun ang sinasabi ko. Yung cross that line. Alam niyo, mayroong message si Brother Branham. Pag na-cross na daw ng tao yung tinatawag na guhit hangganan na yan, gusto niyang bumalik pero hindi siya makabalik. Kaya nangaral si Christ doon sa souls in prison, yung tinatawag na young ruler, gusto niyang pumunta doon sa tinatawag na lugar kung saan doon si Lazaro, hindi siya makapunta. Si Lazaro din, hindi din siya makatulong doon sa isa. Gusto niyo antayin yan? Hindi yan patay, buhay yan. Yung cross that line na sinasabi ni Brother Branham, marami siyang message na sinasabi yan. Pag makross na daw ng tao yung tinatawag na guhit hangganan na yan, gusto niya pag maglingkod, hindi siya makapaglingkod. Gusto niyang bumait, sabi na ng ano, pero di ko magawa. Diba? Sabi ko, okay lang. Kung anak ka kayo ng Diyos, hindi mawawala yung tinatawag na pagiging anak. Kung anak kang kayo, hindi nyo makukross yung guhit hangganan. Pero once na nakross na daw ng tao yung guhit hangganan, gusto niya, pero hindi niya magawa. Kaya pag umayaw na, you'll never desire no more to do what's right. Wala ka nang tinatawag na pagnanasa upang gumawa ng tama. Did you hear what I said? Narinig nyo kung ano ang sinasabi ko? It's the matter. Ano bang tinatawag na? Alam nyo, naalala ko to si nanay na yung what's the matter? Brother, sister, do you realize what's been said? Kapatid na lalaki, kapatid na babae, na-realize nyo ba kung ano yung nasabi? You'll cross that line and you'll never want to do it. You'll still hear the gospel, sure. Narinig nyo pa yung preaching, sure. Yung gospel, nasa 7 seal ito. Bakit? Souls that are in prison, pag tinatawag na preaching to the lost, third pull, nasa 7 seal. Okay. Sure, but you'll never accept it. You can't accept it. Hindi nyo tinanggap, hindi nyo na matatanggap. But the gospel will be preached to the dumb. Those that are eternally lost can't get saved no more. You're already in that spot. You don't know it. Hindi nyo alam. You're already in the spot. Nandyan ka na pero hindi nyo alam. You think you're living in pleasure and dead while you are alive. Iniisip nyo, namubuhay kayo sa tinatawag na pleasure, di ba? Pero hindi nyo ba alam, kayo'y buhay, pero kayo na ay mga patay? Di ba buhay? Buhay, patay na ang kalagayan. Kaya sabi ni Brother Branham, binasa ko yung ibang quotation, sinundan ko ito. Sabi ni Brother Branham, hindi ko ito pinipreach upang takutin kayo. Kundi binibigyan ko kayo ng babala para makatakas kayo sa kahatulan. Nasa inyo yan. Kaya next, binasa ko kagabi, na ano ako yung things that are to be. Ito ko yung imi-message ko. Kaya nag-aalinlangan ako kung yung 3.5 years na mangyayari o yung tinatawag na things that are to be. Yan ang maganda, para masarap-sarapan muna, things that are to be muna. Para doon tayo sa glory, yung pangyayari sa 3.5 years, bahala na sila. Sabi ni Brother Branham, wala kang matataguan. Kahit malalim pa daw na kuy ba ang tataguan mo, pagdating ng tinatawag na gera, mamamatay ka pa rin daw sa impact. Kaya sinundan ko yung everything will be killed before the millennium. Totoo nga pala talaga. Wala pala matakasan ng tao. Ngayon, parang nakakataka sila mga baksin-baksin o mga ano-ano, mga pismas-pismas. Wala yan. O listen, makinig doon sa mga nag-reject ng message of the hour. Bago ang dome, the gospel was preached to the dome first before they went without mercy. Oh. Ano yung message of this hour? Message of the 7th seal. Didiinan talaga natin yung message of the 7th seal. Kasi yung message of the 7th seal, redemption. From Genesis to Revelation, redemption.
Bakit may mga ark, pastor? Bakit may mga ark? Hindi naganap yung redemption. Saan ba pinatay yung tinatawag na handog, di ba, sa labas? Tapos tinalsikan yung tinatawag na nag-offer. Right. Pag matalsikan ka na ng offer, malinis ka na. Di ba? Saan yung tumitipo? Di ba kay Christ, yung handog? Pero tapos na ba ang redemption doon? Hindi tapos ang redemption doon. Kasi yung presence ng Diyos doon dapat mapapasa inyo. Anong wala kay Adam sa panahon na yon? Di ba may seed si Adam? Nakwikin na bang seed ni Adam? Hindi. Hindi nakwikin ang seed ni Adam. Ngayon, kung Holy Ghost, ako hindi ko naman kung ano-anong mga tayo nyo, hindi ko alam kung ano-anong mga tayo nyo. Church ages. May Holy Ghost ba sila? Wala. Ha? Anong klaseng Holy Ghost? Ang daming quotation, potentially. Saan ba natin nilalagay ang new birth? Hindi nga. 7 seal sa atin. Ngayon, ano bang tinatawag na mangyayari sa tao pag ma-new birth siya? Di ba may dead ng old soul? Right. Oh. Ano pa? May quickening ng seed? Transportation. Oh. Kaya may mga message si Brother Branham, it is the rising of the sun. Basa mo na. Eh maganda yung it is the rising of the sun eh. Doon yung he is the seals. Coming of Christ, the bride. May mga ganon. Yan, binanggit na yon. Mga part lang yan. Okay. Ay, yung 7 church ages, mayroong Holy Ghost potentially. Si Adam, may Holy Ghost potentially. Nakwikin bang seed? Hindi. Kasi yung it is the rising of the sun, hindi na potentially. Yung buong liwanag mismo, yung buong 7 seal mismo, nanahana sa'yo. Ngayon, pag binasa mo yung Corinthians, yung Christ, siya ang quickening power. Kaya yung tinatawag na liwanag na yan, kung nasa inyo, ikikwikin kayo niyan. Anong kikwikin? Dati kayong patay, di ba? Sino mang nagpapakabuyo sa kalayawan, yung Tagalog eh, bagaman buhay ay patay. Kung patay kayo, anong kinakailangan sa inyo? Kailangan kayong buhayin. Kaya darating yung quickening power. Yung quickening power, saan nangyari? Sa 7 seal. Right. Amen. It is the rising of the sun. Quickening power ang tinutukoy niyan. Ano pang isang term ng propeta? Pinrest nila noon, dynamics. Magagasolina ka ng motor mo, kulang ang pyesa. Oh. Mechanics, dynamics. Ay, mechanics nga ito. Hindi mo na posisyon yung mga mensahe. Tapos, may gasolina ka na nakahanda. Hindi pa rin naandar yan. Di ba? Kaya dito, sa tinatawag na dynamics, may dynamics ba yung church ages? Potentially. May quickening power ba sila? Potentially. Old Testament, ano mayroon sila? Puro din potentially. Ang perfection ay panahon ni Christ. Ang perfection din ay panahon natin. Oh, di without us. Parehong Hebrews chapter 11, they cannot be made perfect. Ginamit din sa ating panahon. Kaya si Adam, potentially, mayroon ding Holy Ghost. Pero hindi na-quicken ang seed. Anong hindi na-quicken? Patay, hindi na buhay. Kaya yung aral ng mga Baptist, may nabago ba? Wala. Buhay pa rin sila sa dati nilang pagkatao. May intellect. You died to your old intellect. You died to dito sa tinatawag na kaisipan ng laman na to. Eh wala nga silang nabago. Nagtataka lang ako kung paano sila na-new birth. Anong experience? Ano ang nangyari sa kanila nung na-new birth sila? Nabago ba? Nabago ba ang pananalita? Oh. Kaya dito, nung dumating ang tinatawag na quickening power, bubuhayin kayo. May mababago ba sa inyo? Mayroon. Pag tumingin kayo, pag tumingin kayo sa babae, sa tingin ng mundo, napakaganda. Sa paningin ng Diyos, patay. Oh. Totoo yan. Sinabi ng propeta yan, sa tingin ng Diyos, kayo'y patay. Sa mundo, maganda. Pero sa tingin ng Diyos, kayo'y patay. O ano pala, sabi nila, ang mabaksinan ay mga sumbi na. Pero ang totoo,
Yung mga siksi pala, yun ang mga zombie. Kasi buhay, pero patay. Yun ang mga zombie. Oh. Bakit mo pinukpupok yan, Pastor Boy? Lagi kong tinitingnan yung preview ng bride na nakita ni Brother Branham sa vision. Kaya yung isang sister na kausap ko, doon na yun, lumipat na. Sa Quezon na. Sabi niya, Pastor Boy, dito ako pinagpapala kaysa doon sa dati ko. Bakit, sister? Kasi yung mga kababaihan nila dito, maayos ang buhay. Tapos mga simple lang sila. Hindi sila maggarbo. Maayos sila. Basta yung mga buhay nila, Pastor Boy, mga pananamit nila, mga ano nila, may nakwikin. Anong doktrina nila, sister? One soul. Oh. Kaya sumusunod talaga pala yung doktrina sa buhay ng tao. Ngayon, na doktrina na tayo ng 7 seal, gusto kong makita yung tinatawag na manifestation. Bakit, Pastor Boy? Manifested, word bride ang pamagat natin. Ang word bride na yan, full obedience to the full word of God. Token, ano yung token? Preeminence. Oh, gusto mo yung manifested word bride na pamagat? Baguhin natin, preeminence kung ayaw nyo. Preeminence, kung anong sinasabi lang ng word of God, walang question, sinisikap nyong sundin. May sablay ba, Pastor Boy? Wala. Minsan, yung laman sumasablay. May quotation ka, Pastor Boy? Oh. Kaya nga may digmaan eh. Kaya nga mayroong groaning. As long as you live in this body, in this life, ay gagambalain o istirbuhin kanitong laman. Kaya sabi ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Diba? Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Pero ang tanong, ay, nasa laman pa ako, kaya gawin ko. Hindi. Once na makagawa ka at na-recognize mo, nakagawa ka ng mali, pagsisisi ka sa Diyos, manalangin ka, Lord, sana wag ko nang magawa ito muli. Oh, sasablay pa rin ba? Minsan talaga sumasablay ang laman. Pero hindi natin tinotolerate o hindi natin, ay okay lang yan. I-claim ko na lang kayo. Claim your loved ones. Claim your household. Tapos binasa ko yung claiming at token. Iba palang application ng propeta. Ang claiming pala, kinakailangan mo siyang siran kung ano yung na-reveal sa'yo at yung buhay mo, may pamuhay niya rin para siya maging bride. Yung na-reveal sa'yo, ma-reveal din sa kanya. Kung ma-reveal sa kanya yung na-reveal sa'yo, ano magkikwikin? Yung Kristo mismo, bababa sa inyo. Subukan nyo, bababa ba ang Holy Ghost na marumi kayo? Kaya nga patay yung makapasok doon sa holiest of holy kung sila ay makasalanan. Kaya yung priest mayroon nakatali sa paa. Pag hindi na tumunog, ibig sabihin patay na yung nasa loob. Oh. Type niyo sa inyong sarili. Pag may tumutunog, buhay. Pag wala nang tumutunog, patay na kayo sa inyong sarili. Kaya matunog, maraming matunog. Kaya sabi niya rito, Noah shut up, was as testimony. Ay, mag-alas 12 na. God shut up the door after his third pull. Pagkatapos ng third pull, sinarado ang tinatawag na pintuan. Sino nagsarado? Wala tuloy. Ito. After the third pull at Sodom, the doors was shut. There was no more mercy. The ten couldn't be found. And the lost had the gospel preached that could not be saved because it just been that way in every age. Every age, reject the message before judgment. Have they done it again? Is that appearing in a pillar? Ay, direksyon. Ang ganda, oh. Have they done it again? Is that appearing in a pillar of fire down here on the river? Is that appearing along in the message of cutting the woman? Yan talaga eh. Sinama niya yan sa third pull before judgment. Ano yung cutting the woman and drawing the places where it should be and rebuking those ministers who takes place with the denomination instead of staying on the word? Ngayon, rebuking natin yung mga group, hindi na denomination. When God has thoroughly vindicated, that is Him and not some poor ignorant, unlearned thing like a man. It's God. And have we now
come to the spot that the third pool would return again to the lost eternally was what that vision was give me as a little bitty boy out yonder, and I have went west. Yan na. Dinugtong-dugtong na ni Brother Branham yung vision nung malit pa siya. Kaya binalikan ni Brother Bing noon. Maliban doon, may mga vision pa siya nung maliit siya na bata. Kasi sabi niya rito, and there is the golden cross of the gospel shining down as declared design from heaven. Just exactly, remember, the cross was in a panoramic like a pyramid. Also built, see, could it be it's the head part where it's ended and started from here and come up to the headship doon sa pyramid. Ngayon, sinong headship nyo? Pastor o si Christ? Mamili kayo. Kung ang headship nyo ay nasa inyo, yun ang susundin nyo araw-araw. Yung headship, ano yung headship? Sabi ni Brother Branham, yung headship, yun ang nagro-roll at nag-govern sa inyo. Yun ang namamahala, yun ang sinusunod ninyo, yun ang headship. Kaya kung ang headship nyo ay sisitan pa, yan din ang sinusunod ninyo sa buhay nyo. Pero kung ang headship ninyo ay si Kristo, yun din ang sinusunod ninyo sa buhay ninyo. Kaya dito sa pyramid, tingnan nyo yung dinrawing ko noong nakaraan. Yan. Dito ko muna tatapusin. 303. Susundin ko lang yan tuloy-tuloy hanggang matapos. Cupping of the stone. Yung headship. I hope it isn't, but it's got to be. It's going to be. Just remember, the ministry has to. They always dovetail just the same with the other one. It has to come. God, don't change. Think of it. Kaya dito, indeed, pag dumating yung tinatawag na head part, indeed. Ngayon, marami kang babanggain pag sirado ang tinatawag na 7 seal. Walang perfection, walang love, walang third pool. Headship mo si Christ, tapos ang headship mo wala pa. Problema talaga. Kaya sabi ko, souls in prison pala, nandiyan din yung pyramid, nandiyan yung third pool, nandiyan yung cutting ng mga kababaihan, nandiyan din yung 7 seal, nandiyan yung dynamics, lahat nandiyan din pala sa souls in prison. So, I hope nakita niyo yung kunting dagdag lang. Kasi grabe, napakaganda yung mga tipo, nakita ni Brother Bing, nakita ni Brother Arnel, yung mga pangyayari, ang titindi. Pero sabi ko, pagdating naman sa tinatawag na manifested, buhay-buhay, bakit wala? O diba? So, tayo tumayo. Tayo umawit. 303, sundan natin ito sa sunod. Ano magandang awit? Great Awakening. Paalaala lang sa inyo. Paalaala. Mag-isip kayo kung anong panahon ang kinabubuhayan natin. Bigo na, mga pag-aaral, mga pangarap. Hindi ko naman sinasabing totally bigo. Maaari mayroon pang pag-aasa. Pero yung pinaka-pag-aasa talaga natin, yung rapture. Kaya siguro binuksan sa atin itong mga subject na to ng 7 seal para makita natin kung ano si Kristo sa panahon na to. At kung saan tayo nakatayo. Na hindi tayo nagre-rely kung kanino man. Okay, Great Awakening. Maraming message. Sana yung quickening power, i-quicken tayo from death to life. Lord, pour out your spirit on all the people of the earth.
Glory, hallelujah. Pour out your spirit. Yes, Lord, hallelujah. And all the people of the earth. Glory. Let your sons and daughters. Let your sons and daughters speak your word of prophecy. Send us dreams and vision, Lord. Send us dreams and visions. Reveal the secrets of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your day. All the heaven sound the coming of your day. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our heart. There's gonna be a great awakening. Everyone who walk with Jesus, they will be saved. Once again, Lord, pour out your spirit. Lord, pour out your spirit on all the nations of the world. Let them see your glory. Let them see your glory. Let them fall in reverent awe. Let them fall in reverent awe. Glory, hallelujah. Show your mighty power. Shake the heavens and the earth. Lord, the bride is waiting. Lord, the bride is waiting. Let creation see the coming of your day. Glory, hallelujah. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our heart. There's gonna be a great awakening. And everyone who walks with Jesus will be saved. There's gonna be a great awakening. Glory. There's gonna be a great revival in our hearts. There's gonna be a great awakening. And everyone who walks with Jesus will be saved. And they will be saved. And they will be saved. Glory, tayo manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa araw na ito, sa patuloy mong pangungusap, Lord, sa amin, sa patuloy mong pagbigay, Lord, sa amin ng mensahe, sa iyong presensya, Ama, sa mga munting mensahe, Lord, na naipangaral ng iyong lingkod. Alam ko, Lord, na ito'y hindi malalim, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na anuhin namin, Lord, ang mga mensaheng malalim
kung walang reflection to Lord, walang manifestation sa aming mga buhay, Ama, ay kami lamang, Lord, ay salita lamang, Lord, sa bibig. Ngunit, Lord, salamat sapagat alam namin na ang mga salitang aming pinangaral, kasama, Lord, ng iyong banal na Espiritu, ang quickening Spirit, Lord, na siyang bumuhay, Lord, sa aming kalagayang patay, Panginoon, ay kami, Lord, ay binuhay mo patungo, Lord, sa isang kondisyon, Panginoon, kung saan kami, Lord, ay mabago, Lord, ng lubos, na maiwan namin, Lord, ang mga bagay na pansamantala, Lord, dito sa lupa, mga pangarap namin, Lord, mga ambisyon namin, Panginoon, mga bagay, Lord, na kung saan alam namin na pansamantala lamang, Panginoon, at kami, Lord, ay binigyan mo, Lord, ng isang bagong pananaw na kami, Lord, ay tumingin lamang doon, Lord, sa iyong pinangako, Lord, sa amin, mga bagay, Lord, na darating, na hindi pa pumasok sa aming mga mata, Panginoon, hindi pa pumasok sa aming mga isip, Lord, at hindi pa nakita, Lord, aming mga mata, Panginoon, mga bagay na ipinangako mo, Lord, sa amin, bagaman, Lord, sa kabila ng lahat na yan, Panginoon, ay pinaalala mo, Lord, sa amin, ay yung covenant, Panginoon, na kung saan, ito, Lord, ay covenant na siyang nagbigay, Lord, sa amin ng malinaw na kaunawaan, at nagbigay, Lord, sa amin ng rapturing faith, Lord, ngunit sa kabila ng lahat, ay pinakita mo, Lord, sa amin ang tanda ng mundo, Lord, ay nakahanda na para sa katulan. At ito, Lord, ay darating, Lord, na kung saan sa pamagitan, Lord, ng mga pangangaral, Lord, na mensahe, darating na ang tinatawag na millennium, Panginoon. At bago dumating yan, all please and everything will be killed before the millennium. Salamat, Ama. Naway, bigyan mo kami, Lord, ng lakas. Comfort mo kami, Panginoon, upang malagpasan namin, Lord, ang mundong ito. Beyond, Lord, sa mundong ito, Lord, aming makita. At kung saan, Panginoon, kami, Lord, ay tumingin lamang doon, Lord, upang sa gayon, Panginoon, kami, Lord, maging malakas, mapanatag, Lord, sa lahat ng oras, at matibay, Lord, na kung saan inaantay namin, Lord, ang iyong dakilang pagdating, ang pag-aagaw. Salamat, Ama, at patnubayan mo kami sa aming mga pag-uwi, sa aming mga trabaho sa araw-araw, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, i-comfort, Lord, at ikaw, Lord, ang mag-provide ng lahat aming mga pangailangan. Salamat, Ama, kaya aming dalangin at lahat ng kapurihan pa sa salamat ay kadakilaan aming binabalik sa iyo. At ito ay aming dalangin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. God bless inyong lahat.